Tinatawag na niya ako ngayong mahal. Isang sandaling nagdaang haplos, sa mga mata ay nakakubli ang ipinagbabawal na damdamin, kahit hindi sabihin, ramdam ang pananabik. Pag-ibig ba ito o pagnanasa, o sadyang kalungkutan lamang? Ngayon, ang katotohanan ng gabing iyon, at ang bakas ng puso ay mabubunyag. Kasabay ng pagtunog ng pagsara ng pinto, ang hangin ay bahagyang nahuling pumasok. Ang salas noong gabing iyon ay higit na tahimik, at ang katahimikan ay nagpapatindi sa tibok ng puso. Hindi siya tumingala nang ilapag niya ang tasa sa mesa. Bahagyang nagdampi ang aming mga kamay, walang paumanhin o paliwanag, ngunit ang maikling dampi na iyon ay mas tumagal kaysa sa mga salita. Bagaman hindi kami nagkatitigan, malinaw na kapwa namin ramdam ang presensya ng isa't isa. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa sandaling iyon, kung saan ang mga damdaming hindi masabi at ang mga dahilan kung bakit pinili nating huwag magsalita ay dahan-dahang humihinga. Lagi ko siyang tinatawag na binibini dahil naniniwala akong iyon ang pinakaligtas na distansyang ipinagkaloob ng mundo. Subalit, hindi nagtagal, ang katawagang iyon ay tila nagbabago sa aking dila, nagiging iba na ang tunog. Ang kanyang mga araw ay maingat at ang kanyang mga tawa ay laging nahuhuli. Sa dapit hapon, ang kanyang likod habang nakatayo sa bintana at nakatanaw sa paglubog ng araw ay parang isang lumang larawan tahimik. Ang katahimikang iyon ang bumabagabag sa akin. Ang malasakit ay madalas nagbabalat kayo bilang pag-aalala at ang pag-aalala ay madalas gumagamit ng pananahimik bilang dahilan. Akala namin ay kilala namin ang isa't isa, ngunit ang totoo, ang kalungkutan lamang ng bawat isa ang aming nararamdaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig tuwing nagsasalin ng tsaa at ako naman ay nagkukunwaring hindi ito nakikita. Hanggang saan ang hangganang pinapayagan niya para sa akin. Malinaw ang linyang itinakda niya, ngunit ang damdamin ay hindi marunong sumunod sa guhit. Habang tumatagal ang titig, umiikli ang usapan. Sa puwang na iniwan ng mga salita, nananatili ang ating hininga. Isang araw, tinawag niya ako. Mahal, ang isang salitang iyon ay umikot muna sa loob ng tahimik na silid bago nakarating sa aking pandinig. Maaari ko itong tawanan bilang biro o humingi ng paumanhin bilang pagkakamali, pero kapwa naming hindi ginawa iyon. Ang salitang iyon ay naiwan sa sahig, parang tanong na matagal nang nakabinbin. Sa kanyang mga mata ay makikita ang takot at ginhawa ng sabay, ang pagiging komplikado niyon ang nagpatali sa akin, sa kanya. Marami kaming binuo, tiwala, kapayapaan at nakasanayang araw-araw. Kaya lalo kaming nag-iingat. Habang lumalalim ang gabi, ang usapan ay hindi na bumubukas ng bintana. Sa halip, ang maliliit na kilos ang nagsasalita, ang pagtulak ng tasa, ang mabilis na sulyap sa madilim na kusina, ang distansya sa ilalim ng payong tuwing tag-ulan. Hindi lumiliit ang distansyang iyon, ngunit ang tindi nito ay bumibigat. Hindi namin maintindihan kung bakit kami kapwa kinakapos ng hininga, gayong napagkasunduan naming hindi maging malapit. Siya ay nasa panahon ng kanyang takipsilim, at ako naman ay nasa edad na marami pang pagpipilian. Ang pagkakaibang iyon ang nagpatindi sa aming pag-iingat, ngunit ang pag-iingat ay hindi laging katalinuhan. Minsan, ang buhay ay nagbibigay ng mga tanong na huli na bago pa man natin mahanap ang tamang sagot. Kapag medyo sumisigla ang kanyang mga tawa, hindi ko alam kung dapat akong magalak o lumayo. Ginalang din niya ang aking pananahimik, ngunit sigurado akong ayaw niyang ang paggalang na iyon ay maging kalungkutan. Ang kwentong ito ay hindi para manisi ng sinuman. Ito ay talaan ng kung gaano kamanunuo ang puso ng tao kapag ang bigat ng desisyon at ang direksyon ng damdamin ay hindi nagtatagpo. Kinumbinsi namin ang aming sarili para matapos ang bawat araw, at ang bawat araw na lumilipas ay naging panibagong katotohanan. Hanggang sa wakas, isang salita ang muling lumutang sa hangin, mahal. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pagkakamali. Hindi rin siya humihingi ng sagot. Isa lamang itong paanyaya na pumili ng susunod na hakbang. Ang susunod na bahagi ng kwento ay tungkol sa panginginig bago tuluyang humakbang sa paanyayang iyon.
Ang pusong nasa pintuan, na alam ang daang babalikan ngunit tumitingin pa rin sa harap, at ang tunay na lakas ng loob na matatagpuan lamang pagkatapos huminga ng malalim. Wala pa kaming pinagdedesisyonan, ngunit malinaw na ang desisyon ay dumarating na. Bago bumukas ang pinto, ano ang pipiliin mo? Noong gabing iyon, ang hangin sa salas ay mabigat pa rin. Matapos lumubog ang araw, ang liwanag ng dapit hapon na pumapasok sa bintana ay nag-iwan ng malabong anino sa pader. Nakaupo kaming magkatabi, damang-dama ang isa't isa. Walang masyadong salita, ngunit sa katahimikang iyon, ang damdamin ay humihinga. Nang bitbitin niya ang tasa at ngumiti ng bahagya sa akin, ang aming mga daliri ay muntik nang magtagpo sa mesa. Sandali akong napatigil sa paghinga. Siguro ay naramdaman din niya ang maikling dampi na iyon. Kumusta ang araw mo? Malambot niyang tanong. Simpleng tanong, ngunit kakaiba ang tibok ng aking puso. Kahit ordinaryong mga salita, ang malasakit at inaasahan sa loob nito ay yumanig sa aking dibdib. Hininaan ko ang aking boses sa pagsagot, karaniwan lang, ngunit hindi ito karaniwan. Ang makita siyang nagpipigil ng tawa at bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata ay sapat na para baguhin ang aking buong araw. Tahimik kaming nagkatinginan at sa pamamagitan ng maliliit na galaw ay tiniyak namin ang presensya ng isa't isa. Ang paglapag niya ng tasa, ang bahagyang pagdampi ng aking braso sa mesa, may kung anong umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Sandaling nagtagpo ang aming mga paningin at muling tumingin sa iba, ngunit ang sulyap ay nananatiling nakakabit. Hindi ito nakakaasiwang katahimikan, kundi isang tensyong nakakaakit. Lumalamig na ang panahon, no? Sabi niya. May bahagyang panginginig sa kanyang boses. Nag-atubili ako sandali bago malumanay na sumagot. Oo, pero kapag naupo ka sa tabi ng bintana, mainit pa rin ang sikat ng araw. Ang mga salita ay simple, pero nakapaloob doon ang kagustuhan kong maging mas malapit sa kanya. Ang titig niya sa akin ay may halong gulat at hindi matukoy na inaasahan. Noong gabing iyon, matagal kaming nagmasid sa isa't isa nang walang salita. Ang bawat kilos ng kanyang kamay, ang habit niyang isuklay ang buhok sa likod ng tainga, ang bahagyang paghilig ng kanyang katawan patungo sa akin, alam kong lahat ng iyon ay sandaling yuyugyog sa aking puso. Ang damdaming ito, mula sa kailaliman, ay mga salitang hindi pa namin mailabas. Gusto mo bang magkape tayo bukas ng gabi? Maingat kong tanong. Nag-alinlangan siya sandali bago ngumiti. Isang salita lang iyon, pero ginawa nitong mas matindi ang tensyon sa pagitan namin. Naisip namin ang isa't isa at dahan-dahang kinumpirma ang mga damdaming hindi namin masabi. Habang lumalalim ang gabi at nagbabago ang liwanag, humahaba ang mga anino. Pinagmamasdan ko siya at patuloy na tinatanong ang aking sarili, ano ang gagawin ko sa damdaming ito? Siguradong ganoon din ang iniisip niya. Ang aming mga katawan ay magkalapit, ngunit ang aming mga puso ay naglalayo pa rin. Gayunpaman, ang pagliit ng distansyang iyon ay hindi maiiwasan. Ang mga daliri, paningin, hininga lahat ay nakatuon sa isa't isa, ngunit hindi pa namin lubusang binubuksan ang aming mga puso, ang buhay ng bawat isa, ang mga responsibilidad, at ang mga matang nakatingin sa amin ay nakaharang. Kaya kami ay maingat, ngunit mas matindi ang aming pagkaakit. Tila nararamdaman namin ang grabidad na humihila sa amin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang kwentong ito ay dahan-dahang dadaloy, parang paghinga. Hindi ito matatapos sa isang salita o kilos lamang. Ang maliliit na sandali, ang mga kamay na nagtatagpo at ang mga lihim na pag-amin sa bawat sulyap ay magbubuo ng isang malaking damdamin. Simula pa lamang ito, walang nakakaalam kung anong desisyon ang aming gagawin, ngunit malinaw na hindi namin maitatago ang aming damdamin para sa isa't isa. Ang hangin sa loob ng bahay noong gabing iyon ay nag-init. Sa labas, ang anino ng poste ng ilaw ay humaba sa sahig ng salas at bagaman nakaupo kaming magkatabi, nananatili kaming tahimik na nagmamasid sa isa't isa. Ang bawat tibok ng puso ay ramdam, at ang banayad na panginginig ay umabot hanggang sa dulo ng aming mga daliri. Bahagyang humilig siya sa aking direksyon
at hindi ko namalayang lumapit din ako. Doon, bahagyang nagdampi ang aming mga daliri. Sandaling tumahimik ang mundo at napagtanto namin ang isa't isa, ngunit walang salitang namutawi dahil hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata ay komplikado init, pag-asa, takot at hindi maipaliwanag na pagsisisi. Sinubukan kong basahin ang bawat emosyon, ngunit dahil sa mga pader na nakapalibot, hindi ko ito tuluyang mabasa, ganoon din ako. May damdaming sumisiklab sa loob, ngunit natatakot akong baka sa sandaling magsalita ako, guguho ang lahat. Kaya sa gitna ng katahimikan, ginalugad namin ang isa't isa. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ko ng mahina. Yumuko siya sandali at bahagyang ngumiti. Oo, ayos lang. Ngunit sa ngiting iyon, may malinaw na pagyanig. Nakita ko ang pagyanig na iyon at naramdaman ko ang pag-alab ng apoy sa aking dibdib. Sa kanyang buhay, marami na siyang linyang hindi dapat lampasan. Ang bawat tawag, bawat gampanin, at bawat lumang nakasanayan ay humaharang sa amin. Muling nagdampi ang aming mga daliri. Sa pagkakataong ito, hindi na ito huminto. Naramdaman namin ang init ng isa't isa. Sana ay tumagal ang sandaling ito at sigurado akong ganoon din siya. Ngunit bigla niyang binawi ang kanyang kamay at nagmadali ang aking puso. Hindi iyon pagtataboy. Bagkus, dahil sa sobrang lapit, hindi na niya kinaya, kaya siya lumayo. Ang komplikadong damdamin, ang pagnanasa, at ang distansyang panlipunan lahat ay sabay-sabay na dumating. Matagal kaming naupo ng ganoon. Magkalapit ngunit malayo, nagkakatitigan ngunit sarado ang mga pinto ng puso. Pakiramdam ko ay alam ko ang kuwentong itinatago niya at pakiramdam ko ay nababasa rin niya ang loob ng aking puso, ngunit walang nagbukas ng bibig. Natatakot kaming maging realidad ang lahat at kapag naging totoo, baka gumuho ang lahat. Kaya sa katahimikan, naramdaman namin ang presensya at umasa kami sa hininga ng isa't isa. Tumingin siya sa bintana. Malapit na ang taglamig. Karaniwan ang mga salita, ngunit doon ay naramdaman ko ang kalungkutang kailangan niyang pasanin at ang pag-iingat niya sa akin. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay, ngunit ibinalik ko rin ito sa bulsa. Nagtatalo ang pagnanasang mahawakan siya at ang takot na lumapit dahil sa lalim ng emosyong iyon. Habang nag-aalinlangan ako kung magsasalita ba, gumawa siya ng maliit na kilos. Bahagya niyang inihilig ang kanyang ulo sa akin na may dalang tanong sa kanyang mga mata. Naintindihan ko ang tanong na iyon at sabay na naghalo ang takot at pagnanasa sa aking puso. Alam naming pareho na kung lalapit pa kami ng isang hakbang, magbabago ang lahat, kaya huminto ako. Ganoon din siya. Sa tensyong iyon, mas malalim naming ginalugad ang mga kwento ng isa't isa. Ang kalungkutang dinanas niya, ang sugat na itinago niya, at ang aking mga pag-aalinlangan, lahat ng iyon ay nagbanggaan sa sandaling iyon at lumikha ng isang invisible na apoy sa pagitan namin. Masyado kaming nakaramdam ng marami para sa isa't isa, kaya nanahimik kami para hindi masaktan ang bawat isa. Ang bawat daliri, sulyap at hininga ay nagsasalita ng walang tunog. Umaasa akong lalapit pa siya, ngunit alam kong mapanganib iyon, ganoon din siya. Kaya dahan-dahan kaming lumayo at muling lumapit. Ang munting distansyang ito ay lugar kung saan nagtatagpo ang pagnanasa at pagpipigil, pag-ibig at responsibilidad. Noong gabing iyon, matagal kaming naupo sa salas. Walang salita, pero sapat na ang maramdaman ang presensya ng isa't isa. Hindi maitatago ang ningas sa puso, pero maingat kaming huwag sirain ang realidad. Gusto namin ang isa't isa, pero gusto rin naming protektahan ang bawat isa. Kaya sa bawat pagdampi ng daliri at pagkikita ng mata, lalong nag-aalab ang damdamin, ngunit walang humakbang pasulong. Noong gabing iyon, alam ko na. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta pag-ibig. Ito ay kwentong nakabuhol sa pagnanasa, sa mga linyang dapat bantayan at sa bigat ng nakaraan at kasalukuyan. Gusto namin ang isa't isa, pero hindi lahat ay pinapayagan. Kaya pinagmamasdan namin ang isa't isa habang unti-unting iniipon ang mga damdaming hindi masabi. At bigla kong napagtanto,
Para makalapit kami sa isa't isa, kailangan ng pasensya at paghihintay, higit pa sa lakas ng loob na lampasan ang takot. Ngunit sa paghihintay na iyon, patuloy na nag-aalab ang apoy sa puso. Nais namin ang isa't isa, ngunit para protektahan ang isa't isa, umatras kami ng isang hakbang na nanatili sa tensyong may halong pagpipigil. Ang ilaw sa salas ay bahagyang kumukurap at ang hangin sa silid ay lalong bumigat. Ang malabong liwanag mula sa poste sa labas ay nag-iwan ng mahabang anino at habang magkaharap kaming nakaupo, halos walang usapan. Ang hininga lamang ang pumupunit sa katahimikan. Pinagmamasdan ko siya at ramdam ko ang damdaming nag-aalab pero wala pa akong lakas ng loob na ilabas ito. Yumuko siya, ngunit ang panginginig ng kanyang hininga at ang paggalaw ng kanyang mga daliri patungo sa akin ang nagsasabi ng lahat. Bakit ang tagal bago tayo nagkita? Bulong niya. Simple lang ang salita, ngunit nakapaloob doon ang naipong kalungkutan, pag-asa at takot. Pinigilan ko ang aking hininga. Maraming sagot ang sumagi sa isip ko, pero wala akong mahanap na salitang sapat na. Tumingala siya ng bahagya at tumingin sa akin. Ang kanyang titig ay kalmado, ngunit sa loob ay may ningas na hindi maikubli. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay para padampian ang kanyang mga daliri sa mesa. Sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaloy at tumibok ang puso ko. Bahagyang dampi lang, ngunit ang buong katawan ko ay nag-react. Gulat din siya, nanlaki ang kanyang mga mata at huminga ng malalim pero hindi niya binawi ang kamay. Mas matindi ang kagustuhan naming maramdaman ang isa't isa. Gusto kitang makita, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Hindi ako nakapagsalita, tiningnan ko lang siya at dahan-dahang tumango. Ang aking mga labi ay hindi nagsalita, ngunit ang aking mga mata ang sumagot. Sandaling tumigil ang mundo. Ang bawat hininga, daliri at sulyap ay naghatid ng mensahe. Dahan-dahan kaming lumapit sa isa't isa. Sa sofa, ilang sentimetro na lang ang distansya, ngunit ang sandaling iyon ay sapat na para bumilis ang tibok ng puso. Ang halimuyak ng kanyang buhok ay umabot sa akin, at sa paglanghap niyon, mas naramdaman ko ang lalim ng damdamin. Sa tuwing magtatagpo ang aming paningin, lalong nagiging malinaw ang aming pagkakaakit. Ngunit hindi pa rin kami naghalikan o lumapit ng husto. Ang huling hangganang iyon ay nananatili, at ito ang lalong nagpatindi sa aming tensyon. Matagal na kitang gustong makasama ng ganito, bulong niya habang lumalapit. Sa mga salitang iyon, nahanap ko ang aking sarili. Matagal ko rin siyang gustong makasama at matagal ko na siyang itinatago sa aking puso. Alam naming magkalapit na kami, pero alam din naming magbabago ang lahat sa susunod na hakbang. Kaya huminga kami ng malalim at naramdaman ang isa't isa sa gitna ng katahimikan. Hawak ko ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ng aking daliri ang kanyang balat. Ayaw ko mang bumitaw. Natatakot din ako dahil sa tindi ng aking nararamdaman. Ang kanyang hininga ay lumapit sa aking mukha at ang init na iyon ang lalong nagpabilis ng tibok ng aking puso. Sa aming mga mata, hindi lang basta pagnanasa ang nakikita, kundi kalungkutang naipon sa mahabang panahon, pagmamahalan at mga salitang hindi pa nasasabi. Pumikit siya sandali bago muling tumingin sa akin. Ang hangin sa pagitan namin ay parang kuryente. Ang damdaming gustong sumabog, ang init ng balat, ang ningas sa mga mata, ramdam ko ang lahat. Ngunit hindi namin pinilit ang isa't isa. Tiniyak lang namin ang isa't isa sa ating mga puso. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa aking mukha. Hinaplos ng kanyang kamay ang aking pisngi at sandali akong napatigil sa paghinga. Ang sandaling iyon ay nagpabilis ng tibok ng aking puso at nagdala sa tensyon sa rurok. Lumapit kami sa isa't isa, ngunit ang huling hakbang ay hindi pa namin ginagawa. Ang munting distansyang iyon ang nagpatindi sa lahat ng aming damdamin. Matagal ko itong hinintay, bulong niya habang pumipikit. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay at gustong lumapit pa, ngunit pinigilan ako ng takot. Alam kong kapag sobrang lalim ng pagnanais, maaari ring masaktan ng matindi. Kaya pinagmamasdan namin ang isa't isa. Habang dinarama ang bawat sandali ng dahan-dahan, tahimik kaming nagkatinginan
at nagpalitan ng damdamin sa pamamagitan ng hininga. Ang buntong hininga, ang pagdampi ng mga daliri, ang magkadikit na balikat lahat ay malakas ngunit maingat na senyales. Ang damdaming gustong sumabog ay nanatiling may isang hakbang pang naiwan, nag-iiwan lamang ng tensyon. Sa sandaling ito, lubos na kaming nalulunod sa isa't isa at ang pagnanasa ay lalong tumitindi. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nagdesisyon sa aking sarili. Hindi pa kami naghahalikan at hindi pa dumarating ang sandaling iyon. Ngunit ang kuryente, ang init ng mga daliri at ang palitan ng hininga ay parang apoy na handa ng sumabog sa loob ng aming mga puso. At sa harap ng apoy na iyon, naramdaman naming sa isang galaw lang, magbabago ang lahat. Noong gabing umuulan, ang malabong liwanag mula sa labas ng bintana ng salas ay pumasok. Ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana ay lumikha ng katahimikang tila nagpatigil sa oras. Nakaupo kaming magkatabi sa sofa at hindi na kami naglayo pa. Ang mga damdaming inipon namin ay parang pinahintulutan na sa isang iglap. Ang hininga at tibok ng puso ang pumuno sa espasyo at ang maliit na haplos o sulyap ay higit na nagsalita kaysa sa mga salita. Nang humilig siya sa aking braso, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko siya gamit ang aking buong katawan. Hindi lamang ito pagpapalitan ng init ng katawan, kundi kuryenteng pinaghalo ang aming mga puso, paghihintay, tensyon at kalayaan. Naintindihan namin ang isa't isa kahit walang salita, ang panginginig ng mga daliri, ang pagdampi ng mga balikat, at ang halimuyak ng kanyang buhok lahat ay umaawit ng pag-ibig at pananabik. Ayos lang ba na nandito lang ako? Bulong niya ng mahina. Simple lang ang tanong, ngunit nakapaloob doon ang mga damdaming pinigil sa loob ng ilang buwan at ang panginginig ng sandaling pinahintulutan na. Dahan-dahan akong tumango at inilagay ang aking kamay sa kanyang baywang. Ang haplos na iyon ay malambot ngunit matatag, may dalang kagustuhang protektahan ang isa't isa. Pumikit siya at humilig ng mas malalim sa akin. Ang kanyang hininga ay dumampi sa aking leeg, at ang tibok ng kanyang puso ay sumabay sa akin. Sa bawat patak ng ulan, lalo naming naramdaman ang isa't isa. Ang init ng balat, ang panginginig ng katawan, at ang damdamin sa loob ng aming hininga lahat ay mas malakas kaysa sa mga salita. Hindi na namin kailangang magsalita. Ang aming mga katawan ay nagsasalita na, at ang aming mga puso ay matagal nang naghahanap sa isa't isa. Nang humilig siya at huminga ng malalim, naramdaman ko ang lahat sa pamamagitan ng kanyang buhok, leeg at ang aking kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Nang magtagpo ang aming mga hininga, tila bumagal ang takbo ng oras at pakiramdam ko ay kaming dalawa lang ang nasa mundo. Sa sandaling magdampi ang aming mga katawan, binitawan namin ang lahat ng tensyon at paghihintay. Matagal kang naghintay, di ba? Bulong niya. Napalapit ako hanggang sa muntik nang magdampi ang aming mga labi. Ang kanyang hininga sa aking mukha ay yumanig hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Ang maliit na salitang iyon at ang munting kilos ay lumikha ng sandaling sapat na katindi kahit hindi sumabog ang lahat. Niyakap namin ang isa't isa at dahan-dahang dinama ang pakiramdam na ang aming mga puso at katawan ay nagiging isa. Sa salas na puno ng malabong liwanag at tunog ng ulan, ang bawat haplos, pagyakap at pagbabahagi ng hininga ay puno ng pag-ibig, pananabik, tiwala at kilig. Nakatuon kami sa isa't isa, nakalimutan ang ingay ng mundo at ang pagtakbo ng oras. Hinaplos ko ng bahagya ang kanyang buhok at sinabi sa aking sarili, napakaganda na sa sandaling ito, pinahintulutan tayo. Lalo siyang dumikit sa aking braso at ramdam namin ang tibok ng puso ng isa't isa. Ang hiningang naghahalo ang pumuno sa espasyo. Ang katawan, puso at hininga ay naging isa, patungo sa rurok ng damdaming matagal naming itinago. Tumingin siya sa akin at nang walang salita, nagkumpirmasyon kami. Hindi kayang ipahayag ng salita ang damdaming nadarama sa pamamagitan ng tingin, daliri at hininga. Inangat ko siya ng bahagya at nagtiwala siya sa aking yakap, binitawan ang lahat ng tensyon. Sa pagkakataong ito, lubos kaming nakatuon sa isa't isa.
Sa bawat pagdampi ng kamay at braso, parang kuryenteng dumaloy ang damdamin sa buong katawan. Habang bumabagal ang oras, lalo kaming lumapit sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng hininga at ang init ng aming katawan ang naging wika ng aming pag-ibig. Bagaman hindi naglapat ang aming mga labi, parang naibahagi na namin ang lahat, nakasandal sa isa't isa, dahan-dahan naming dinama ang kwentong sinasabi ng aming mga katawan. Noong gabing iyon, ganap naming binuksan ang aming mga puso. Hindi kami nagmadali, at tahimik ngunit matinding ibinahagi ang lahat ng damdamin. Sa gitna ng ating mga titig at hininga, pinakawalan namin ang damdaming matagal naming itinago. Ang apoy ay nagbabaga, ngunit nanatili itong tensyon na handa ng sumabog. Sa huli, hinaplos ko ang kanyang buhok at sabay kaming huminga. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa aking dibdib at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Tahimik naming naramdaman ang tibok ng puso ng isa't isa at sana ay tumigil na ang oras. Sa gabing iyon, sa lugar na iyon, lubos naming nadama ang isa't isa. Ngunit may isang hakbang pa na naiwan. Iyon ang sandaling mas nakakakaba, tulad ng paghinto bago tuluyang sumabog ang lahat. Nang sumikat ang umaga, nananatili pa rin ang bakas ng nakaraang gabi sa salas. Ang bahagyang sikat ng araw na pumapasok sa kurtina ay dahan-dahang nagbigay ng liwanag sa anino sa sofa. Bagaman magkahiwalay kaming nakaupo, magkalapit pa rin ang aming mga katawan. Ang damdamin at paghihintay noong nakaraang gabi ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aming mga puso. Ngunit kasabay ng bakas na iyon, unti-unting dumating ang responsibilidad at realidad. Tumingin siya sa bintana, humihinga ng malalim. Hinaplos niya ang sofa, parang inaalala ang sandali kagabi. Tiningnan ko siya, ngunit hindi ko alam ang sasabihin. Hindi na kailangan ng salita, ngunit maraming tanong ang sumagi sa aking isip. Pag-ibig ba ito o simpleng pagsabog ng emosyon? Niyakap namin ang isa't isa, ngunit ang hangganan ng pag-ibig at pagnanasa ay malabo pa rin. Ayos ka lang ba ngayong umaga? Maingat kong tanong. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim pa rin, ngunit may halong gulo at takot. Oo, ayos lang. Masyado lang akong maraming iniisip. Simpleng salita, ngunit sa loob nito ay ang pakikipaglaban sa sarili at ang hangaring ayusin ang aming ugnayan. Gusto naming maging tapat sa isa't isa, ngunit dahil sa takot, nag-iingat kami. Bahagyang nagdampi ang aming mga daliri. Sa pagkakataong ito, hindi tulad kagabi, mas maingat naming iginalang ang hangganan ng isa't isa at hinawakan ang aming mga kamay. Ang init at panginginig sa aming mga kamay ay matindi pa rin, ngunit mas nararamdaman ang pag-verify sa damdamin kaysa sa pagsabog nito. Tahimik naming nadama ang presensya ng isa't isa at tinanggap na ang sandali kagabi ay hindi lamang basta pagnanasa, kundi isang koneksyon ng katotohanan. Nang pumasok ang amoy ng kape mula sa kusina, sandali kaming nagkatinginan. Ang umaga ay mas makatotohanan kaysa sa gabi, at sa realidad na iyon, sinubukan naming ayusin ang aming damdamin. Dinala niya ang kape at lumapit sa akin, tumingin sa isa't isa sa gitna ng katahimikan. Sandali iyon kung saan hindi na kailangang magsalita para maintindihan ang lahat. Ibinahagi namin ang init ng nakaraang gabi, ngunit ngayon ay kailangan naming harapin ang realidad. Biglang tumunog ang doorbell. Hindi inaasahang bisita. Nagkatinginan kami, at muling naramdaman ang tensyon. Nauna akong tumayo patungo sa pinto. Nang buksan ko ito, sa malamig na hangin ng umaga, bumungad ang mukha ng isang taong may koneksyon sa kanya noong nakaraan. Ang kanyang pagdating ay agad na nagpabago sa hangin sa salas. Magandang umaga, maaari ba akong pumasok sandali? Maingat niyang tanong. Nagulat siya at tumingin sa akin at tumango ako para papasukin siya. Ang bakas ng nakaraang gabi at ang bagong realidad ay naghalo at ang aming puso ay naging magulo. Kahit na kumpirma na namin ang damdamin, ang presensya ng iba ay yumanig sa aming mundo. Sa maikling usapan sa kanya, nalaman ko ang ilang katotohanang matagal niyang itinago. Ito ay tungkol sa kanyang nakaraan at mga desisyong makakaapekto sa aming ugnayan. Sandali kaming nagkatinginan ng walang salita,
Ramdam ang tensyon at pag-unawa. Sa sandaling iyon, mas naunawaan ko siya at napagtanto kong hindi lamang ito isang bugso ng damdamin. Bumalik siya sa kusina para punuin muli ang kape, huminga ng malalim at lumapit sa akin. Muli kaming naghawakan ng kamay, hindi lamang basta pagdampi kundi pagtitiyak sa init at koneksyon ng isa't isa. Hindi na ito ang init kagabi, kundi koneksyon na may halong tiwala, pag-unawa at pag-ibig. Yung kagabi, pinutol niya ang sasabihin at huminga ng malalim bago tumingin sa akin. Tiningnan ko siya sa mata at tumango. Oo, naramdaman natin ang isa't isa. Simple ngunit may dalang malalim na katotohanan. Naging mga taong hindi na kailangang magsalita para maintindihan ang lahat. Habang umiinom ng kape, hindi namin binitiwan ang kamay ng isa't isa. Sa katahimikan, tiniyak namin ang presensya at damdamin at napagdesisyonan naming pasanin ang bigat ng damdamin ng magkasama. Sa pagitan ng init ng gabi at realidad ng umaga, nakahanap kami ng balanse. Ang puso ay mainit pa rin, ngunit ngayon ay may paggalang at pag-unawa. Bigla siyang ngumiti ng bahagya. Hindi ko akalaing darating pa ang ganitong ordinaryong umaga, pero masaya ako. Tiningnan ko ang ngiti niyang iyon at naramdaman na ang tensyon at pananabik kagabi ay bahagi ng pag-verify sa aming katotohanan. Mas lumapit kami sa isa't isa at napagtanto ang responsibilidad na protektahan ang isa't isa. Nang tumigil ang ulan at lumiwanag ang sikat ng araw, tumingin kami sa labas at tahimik na nagpalipas ng oras. Ang gulo, kilig, pagsisisi at kalayaan ay naghalo-halo, ngunit lahat ng iyon ay nagpalalim sa aming koneksyon. Kahit may bisita at hindi inaasahang sitwasyon, handa kaming humakbang pasulong ng may pag-unawa sa isa't isa. Noong umagang iyon, hawak ang kamay ng isa't isa, itinanim namin sa aming puso ang nakaraang gabi at ang umagang ito, naranasan namin ang matindi at nakakabahalang sandali, pero ngayon, dahan-dahang pinangangasiwaan ang damdamin para magtayo ng mas matibay na tiwala. Tahimik kaming nagkatinginan, tiniyak ang presensya sa gitna ng emosyon. Ang presensyang iyon ay hindi na lamang pagnanasa, kundi pag-ibig na hinaluan ng katotohanan, responsibilidad at pag-unawa. Ang malambot na sikat ng araw ay pumasok sa bintana, ang tensyon kagabi, ang gulo ng umaga, at ang realisasyon lahat ay lumipas na, at ang natira ay tahimik, ngunit malalim na bakas. Nakaupo kaming magkatabi sa sofa, hawak ang kamay ng isa't isa. Sa pamamagitan ng nakaraang gabi, mas naunawaan namin ang isa't isa at ngayon ang oras para dahan-dahang ilabas ang damdamin. Inihilig niya ang kanyang ulo sa akin. Hinaplos ko ng malambot ang kanyang buhok at naramdaman ko ang kapayapaan sa kaibuturan ng aking puso. Mula sa tensyon at pagnanasa, naging mga taong nagbibigay ng kapanatagan sa isa't isa. Sa aming mga mata ay nananatili ang pag-ibig at pananabik, ngunit ang damdaming iyon ay naging init na naglalayong mag-unawaan at magprotektahan. Ayos na ngayon, di ba? Bulong ko. Dahan-dahan siyang tumango at ngumiti ng malambot. Oo, ayos na. Kasama mo, kakayanin ko ang kahit ano. Sa mga salitang iyon, hindi lang ginhawa, kundi tiwala at desisyon ang nakapaloob. Kahit hindi namin sabihin ng malakas, ramdam namin ang pangakong protektahan ang isa't isa. Sa sofa, huminto kami sa pagsasalita at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng isa't isa. Ang init ng balat, ang magkadikit na braso at ang pagdampi ng buhok lahat ay dahan-dahan ngunit matinding nagdurugtong sa amin. Ang tensyon at kawalan ng katiyakan noon ay parang dagat na naging kalmado at kami ay naging sandigan ng isa't isa. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumakad patungo sa bintana, tumitingin sa liwanag. Pinagmamasdan ko ang kanyang likod, inaalala ang gabi at umaga. Lumapit kami sa isa't isa, minsan ay lumalayo para protektahan ang sarili. Pero sa huli, pinili namin ang isa't isa at ang desisyong iyon ay mas malakas at mas maganda kaysa sa anumang salita. Gusto ko nang magkaroon tayo ng oras para sa atin lang. Bulong niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang likuran at malambot na niyakap siya.
Inihilig niya ang kanyang ulo sa aking balikat at huminga ng malalim at tahimik kaming nagpalipas ng oras. Ang sakit, takot, tensyon at pananabik ng nakaraan ay lumipas na at ang natira ay ang mainit na damdamin para sa isa't isa. Kahit lumipas ang oras, tahimik naming pinagmasdan at tiniyak ang presensya ng isa't isa. Bagaman hindi naglapat ang aming mga labi, sa sandaling magdampi ang aming mga noo, ang puso ay lubos na nakabukas. Sa bawat hininga, daliri at init, naintindihan at naibahagi namin ang lahat. Nagbigayan kami ng kapanatagan at tahimik na dinama ang damdamin para sa isa't isa. Tumingala siya at ngumiti sa akin. Ngayon, tunay na nating sinisimulan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay at tumango. Oo, gumawa tayo ng oras para sa atin lang. Ang pangakong ito na dahan-dahang nadama at walang salita ang nagbigay bunga sa lahat ng sandali ng nakaraang gabi at umaga. Noong araw na iyon, magkatitigan kaming nagpalipas ng simpleng pang-araw-araw na buhay. Uminom ng kape, tumingin sa labas ng bintana, naramdaman ang bakas ng ulan at tahimik na nag-usap habang magkahawak kamay. Sa simpleng buhay, mas naunawaan namin ang isa't isa at nagbigay ng mas malaking kapayapaan. Sa puwang na iniwan ng tensyon at pagnanasa, ang natira ay tapat na koneksyon at ginhawa. Pagdating ng gabi, umupo kami sa sofa at muling humilig sa isa't isa. Ang kanyang noo ay dumampi sa aking balikat at hinaplos ko ng malambot ang kanyang buhok. Tahimik naming nadama ang isa't isa at dahan-dahang dinama ang sandaling nagbibigay ng kapanatagan. Ang pag-ibig ay hindi napasabog, kundi malambot at malalim na nanirahan sa aming puso. Ngayon, tapat na kami sa isa't isa. Tinanggap namin ang init kagabi, ang gulo ng umaga, at ang lahat ng damdaming naramdaman sa oras na magkasama kami. Pinili namin ang isa't isa at sa desisyong iyon, nagbigay kami ng kapayapaan at kaligayahan sa bawat isa. Sa huli, ibinaon niya ang kanyang mukha sa aking balikat at idinampi ko ang aking mga labi sa kanyang noo. Ang hininga ay dahan-dahang naghalo at ang puso ay puno na ng kapayapaan at pag-ibig. Sapat na sa amin ang presensya ng isa't isa at hindi na kailangan ng paliwanag. Sa sandaling iyon, ang lahat ng damdamin ay nasa rurok at lubos naming ipinagkatiwala ang aming puso. Ang natira na lamang ay tahimik na kapayapaan at mainit na damdamin. Ang tensyon at pagnanasa kagabi, ang gulo ng umaga lahat ay lumipas na at kami ay nanatiling sandigan ng isa't isa. At sa kapayapaang iyon, napagdesisyonan naming dahan-dahang buuin ang aming hinaharap. I-play ang iyong headphone ngayon at damhin ang katapatan at damdamin ng ating kwento. I-like at i-subscribe ang love letter para hindi makaligtaan ang susunod na nakakaantig na karanasan. I-set ang notification para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong totoong kwento bawat linggo.